Okay, good morning sa ating mga subscribers at hindi pa, mga kabagis, mga ka-onion farmer natin. Kahapon po ay nag-abono tayo. At kahapon po ay may dala tayong 15 kilos. Ang sumobra po sa ating iniabono ay 2 kilo. Bali ang pumatak po sa bali ko na po mga kabagis, kasi 6 na lata ito na red allium at saka 2 pack na red dragon. Ang nagamit natin ay 13 kilo. Kaya lang kagabi ay bumuhos ang malakas na ulan, kaya biglang nalusaw yung pataba o abono. Kaya medyo tayo mga kabagis. Kumbaga gaalala tayo baka mabigla yung ating alaga. Yan, yan pinsan kong gwapo yan. Yan. Sami Bangilista ang pangalan po niyan. Yan ang Jan Regala ng Barangay San Fernando. Ito po yung dinamuhan kahapon at sinundan natin ng pag-aabono. Yan, nalusaw na po yung pataba. Yan po yung mga pataba. Sa niya pinagpataba na. Usak di ka naman nagpataba. Yung kwan lang dyan, pagka nabigla, talagang may masasaktan dyan. Kasi biglang lusaw yung pataba, biglang tatalab po yung abono sa sibuyas po natin. Mga pataba din dyan? Balik ko din dyan, 13 kilos. Yung 15 kilo na dala ko, hindi ko naubos yung 2. Yung 15, 2 kilo natira. Ay, saan pati magaling sa patawang? Kaya lang baka nga mabigla. Kaya i-sprayan po natin ngayon ng ito, pampakunat ng puno, ng dahon. Pulikir. Tsaka may tira tayong kabri, pang isang karga siguro to. Ayun, pang isang karga. Itira pa natin yan nung nakaraan, mga kanyan, mga nasa 30 ml. At ito po yung red allium po natin. Nung 5 days nyan, in-spray po natin yan ng rangkada. At kung hindi ako magkamali ay 10 days ay sinundan natin ng Cleto D. Kaya lang medyo nasalubungan ng kaunti yung kanyang tubo, kaya nagkaroon ng ganito. Papakita ko sa inyo yung epekto ng Cleto D. Para siyang select din. May nang tumalbos, ipit yung talbos. Parang ganito po mga kabagis, pakita ko sa inyo. Ayun yan, nag-iipit na ganyan yung kanyang talbos. Nasalubungan kasi ng Cleto D. Itong isang puno, hirap na lumabas yung talbos, parang ito. Andyan nakakapit po sa puno niya yung talbos, pero magtatalbos pa rin po yan. Ganito pong nangyari, yung na-spray na bigla ng Cleto D, ganyan, mga select, ganyan. Pero magre-recover po yan. Yan, bukas makikita yung talab ng pataba dyan. Talagang uhugot yung talbos niyan. Yung pag-aalala naman natin, hindi naman yung talagang hindi naman masisira yan, kasi triplicator kasi po yung ginamit po natin. At itong ang kamatis mga kabagis ay dinamay din po natin sa pagpapataba, kaya lang mas manipis po ang budbud ng ating kamatis. Binudbudan ko lang ng konti at marami pa kasing maliliit. Magpapatanim po tayo siguro dito kung may mauupahan po akong tao bukas o kaya sa linggo. Lunes po ng hapon uumpisan na po nating patamnan ito. Maski itong may punlang sibuyas,
At patutundasan na rin natin yan. Kasi nga ito yung malinis. Yung isang bakod ko, tumana ko ay hindi pa po naigagayak. Ang makukuha na po dito yung malalaki ng kamatis. Itong mga ganito. At yung mga medyo maliliit na gaya nito, yan. Sa pangalawang tanim po yan. Kaya po nag-aapura na. Umulan pa naman. Apektado yung mga magpapatanim ngayon. Hindi na bababa yung kanilang plat. At yung mga malapit ng magpatanim na hindi pa po nakagayak, obligadong magpatiktik at maghalo ulit. Igagayak nila ulit. At ang patanim naman nito, ang punla natin ay sa 26 at 27 po ng buwang ito, December. Sana nga po ay mapaganda po natin muli. First time po natin na gumamit ng red allium na variety ng sibuyas. At ito nga po, tingnan po, malalaking pumuno pala itong red allium at tataba ng puno niya. Yan. Dati po ang ginagamit po kasi natin ay Super Pinoy. Nagkataon po na hindi tayo napapag-order ng Super Pinoy. Sinubukan po natin tong red allium at ito po ang available sa ating mga suking tindahan. Kaya subaybayan natin yung ating pag-aalaga. Umulan kasi kagabi. Ayun, magbobomba tayo ng polycure at cabrio. Gahaluin na natin yan. Kasi pang isang timplada lang naman yung cabrio yung tira natin nung nakaraang taon pa. Kaya ihahalo na natin. Yung polycure po kasi, mga kabagis, mga kaonyon, palalaki niya yung puno, patatabain niya. Yung cabrio din naman, ganun din halos. Okay. Okay, ang titimpla po natin sa polycure ay isang kutsara. At sa cabrio naman, iubos na natin yon. Sa tansya ko ay 30 ml po ang laman. Yun lang po ang ititimpla natin at subaybayan po natin yung kalalabasan ng ating punlang sibuyas. Ganun na rin yung ating pagkakamatis. Subaybayan po ninyo. Nawa ay meron kayong mapulot na idea sa ating paggugulayan, sa ating pagsisibuyas at pagkakamatis. Like and follow na lang po, subscribe at pakishare na lang po sa ating mga kapwa. Good day po sa ating lahat at sana po ay muling magtagumpay na muli ang mga kapwa natin farmer.